Sa inyo ko natutuhan ito eh. Yung bagyo, hindi mo na maiiwasan yun eh. Talaga may bagyo, di ba? Pero maiiwasan mo, makokontrol mo yung magiging response mo sa Yes. pamamagitan ng paghahanda. Okay. Example, lawakan natin yung discussion. So, nagka-problema sa impormasyon, hindi na access. So, siguro nagkulang doon sa impormasyon na nakascade sa mga kinauukulan sa mga residente. Kaya maraming hindi nakapag-evacuate on time at mabilis yung pagtaas ng tubig. Okay. Pero yung idea na hindi maayos yung planning ng iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Bakit meron mga pinapayagang magtayo ng kabahayan dito sa binabanggit mo, Prof, na floodplains, yung nasa gilid ng mga river, di ba? So, in the long term, ano yung dapat gawin dito? May pag-asa pa bang ayusin yan, i-rearrange? Yes, Christian. No, medyo mahirap yung suliranin at hindi ito simpleng bagay. Medyo hindi ito magagawa overnight. Siguro yung response na palikasin, yan pwede natin magawa yan short term. Pero Yeah. yung solusyon dito ay talagang medyo long term, no? At kailangan natin isalin ito sa plano ng komunidad. Yung komunidad kasi, meron silang mga requirement na gumawa ng comprehensive land use plan, Yeah. development plan, ng climate and disaster risk assessment, ng local disaster risk reduction management plan, sectoral plans, zoning ordinance, mga kung ano-ano pa no na plano kasama mga plans on drainage, plans on tourism. Lahat kasi yan napapasok dun sa master plan no na yung pinakamalaki na comprehensive land use and development plan. And ito ay ginagawa ito kasama ng lahat ng tao sa komunidad, ng mga stakeholders. And meron silang vision of what they want the development of their community to become. Ano ba yung gusto nilang tahak ng kanilang ng komunidad 20, 30 years from now. Tapos sinasalin yan sa plano. Dapat yung planong yon ay kasama lahat nitong mga binanggit ko, no? Para kapag merong plano, it is science-based and risk-informed. So kumbaga, sinasalin mo lahat, mini-mainstream mo lahat noong mga hazards, katulad ng baha, katulad ng paglindol, katulad ng landslide, para yung mga development mo, yung mga investment mo, ilalagay mo doon sa lugar na walang panganib. Para kahit dumating yung natural na baha na yearly naman nangyayari yan, malaki man o maliit, ay kapag nangyari yon, nakaiwas lahat ng development mo. Hindi lang evacuation center, doon sa panganib. So pag dumating yan, wala tayong pag-uusapan ng disaster. At kapag kumbaga we are living with nature, di ba? Yan. So kung mamumuhay tayo ng ganyang klase na planado, science-based, data-driven ang ating development, ay kahit merong mga panganib, lalo na dito sa Philippines, number 1 tayo sa hazard, sa panganib. Kahit dumating yan, ginamit natin ang ating mga utak, nagplano tayo na mabuti para ma-address lahat ng mga pagsusubok na yun. Ang mangyayari dyan ay, hindi ba kapag tuloy-tuloy ang development, kasi plinano mo, hindi lang mo in-identify yung hazard. In-identify mo kung ano across all sectors, sa turismo, sa agrikultura, sa edukasyon, sa infrastructure, lahat ng investment mo ay tama. Mas malaki ang rate of success dahil science-based ang decision making mo. Yung investment mo ay naka-anchor doon sa pinag-aralan ng mga bagay-bagay doon sa iyong lokal na komunidad. So, kapag tuloy-tuloy yung economic growth, tuloy-tuloy ang development, kahit pa merong mga bagbaha, hindi ito nauunsyami yung pagtaas nito. At kapag hindi nauunsyami yan dahil sa mga disaster, ay ang economic growth ng isang komunidad ay gaganda. At pag gumanda yan, dahil maganda pa ang plano, lalong mas malaki ang investment. Pag mas malaki ang investment at may economic growth, magkakaroon ng mga opportunities for employment. Siyempre, gaganda yung komunidad, uunlad ng buhay ng mga tao, at maa-attain natin yung tinatawag na Sustainable Development Goals. Imagine mo, we can use the disaster and climate change platform to help develop our country through science-based and risk-informed planning. We have to do this
for all the 1,634 cities and municipalities of the country. Diyan natin dapat nilalagay ang investment. Sa science natin dapat nilalagay ang investment. Nasaan ba yung mga eksperto dito? Hindi ba nasa mga state universities and colleges? Nasa higher education institutions? Kasi hindi lang naman ito tungkol sa pag-identify ng hazard. Ano ang gagawin mo na kailangan once na-identify mo na, ay, malalaki pala yung baha dito sa lugar na ito. Ano ang solusyon na itatanim mo na crops, agricultural crops, para maging parang okay siya kahit may climate change. Hindi mo naman pwedeng kunin yung siyensya na yon galing sa Israel. Kailangan yung research mo diyan, yung siyensya mo, research na lokal, na angkop sa komunidad. So, imagine mo, agriculture pa lang yung pinag-uusapan natin. Ano pa yung mga epekto ng mga hazard sa turismo? Ano yung epekto ng hazard sa edukasyon? Ano yung epekto ng hazard sa health? Dengue, chikungunya, leptospirosis, etc. Lahat yung mga siyensya na yon at yung pag-aaral na yon dapat lokal. Kung nagsasalita tayo ng science-based and whole of society approach, dapat pagandahin din natin yung research. Dapat mag-invest tayo doon sa mga kinakailangan natin na paglaanan ng pondo. Doon lang tayo magkakaroon ng magandang siyensya. At pag maganda yung mga siyensya natin, ang investment natin at decisions natin ay data-driven, research-driven. Mas malaki ang success na magtatagumpay tayo sa development at economic growth kung napagplanuhan. Kung ang building nga, hindi ba, ang may mapa, merong plano, hindi ka makakatayo ng isang bansa kung wala kang plano. Gaya ng pagtayo mo ng building na walang plano. Ayun, ganun lamang yan. Ang siyensya ay kailangan sinasalin natin sa mga ganitong klaseng desisyon para sa komunidad.